Magstayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta naman kayo? Ngayon mga bata, bago kayo magsimpo ay ulitin niyo muna yung mga basura na nasa ilalim ng iyong mga upuan. Ngayon mga bata, sino ang lumiban sa klase? Yes, class Fidel? Wala. Magaling. Kaya rin bigyan niyo yung inyong mga sarili ng barangay club. Ngayon mga bata ay ihati ko kayo sa dalawang pangkat. Ang pangkat na ito ay ang pangkat taas. Ay, tatanong. Ngayon mga bata, ihati ko kayo sa dalawang pangkat. Ang pangkat na ito ay ang pangkat na asul, at ang pangkat na ito naman ay pangkat na pula. Ngayon mga bata, nakikita niyo ba itong nasa harap? Tama. Ang nakikita niyo ay tinatawag na incentive o behavioral chart. Ito ay magsisilbing talaan inyong mga puntos sa gagawin natin mga aktibidad. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating aktibidad, ay basahin muna natin ang ating panuntunan sa klase na dapat natin sundin. Ang una ay kapayapaan. Maging mabait sa lahat. Etiquette. Gumamit ng opo at po. At nakikinig. Makinig na mabuti kapag may nagsasalita. Intindihan mo mga bata? Magaling. Ngayon mga bata ay narito tayo sa unang limpilan ng inyong hamon. Ang hamon ito ay tinatawag na henyo ng DF. Ngayon mga bata, bawat grupo ay pipili ng isang representante para umupo sa harap at lalagyan naman ng salita sa ilong at humulaan ng kanyang mga membro. Intindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon ay magsisimula na ang aktibidad. Magaling at nahulaan niyo lahat ng mga salita. Ang lahat ng grupo ay magkakatanggap ng tig-10 puntos. Okay, base sa ating aktibidad kanina, meron bang makapagsasabi kung ano ang ating talakayan ngayong araw? Okay, Miss Olivo. Okay, very good, Karunungan Bayan. Ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, sa ating Karunungan Bayan, ay babasahin muna natin ang ating layunin. Okay, ibasa mga bata. Okay, very good. Pangalawa. Magaling. Pangatlo. Very good. Naiintindihan niyo ba ang ating layunin, mga bata? Okay, very good. Okay, mga bata. Pagkatapos ninyong masagutan ang inyong mga pimpilan ng mga hamon, ay dadako na tayo sa ikalawang estasyon. Ngayon, tatanungin ko kayo kung ano nga ba ang Karunungan Bayan. Meron ba kayong mga ideya kung ano ang Karunungan Bayan? Wala? Sige. Ang Karunungan Bayan ay mga sinaunang gaya ng salawikain at sawikain na nagpapayag ng kultura, tradisyon, at aral sa buhay. Una, dito tayo sa salawikain. So ano nga ba ang salawikain, mga bata? Okay, ang salawikain, ito ay nakaugalian ng sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng ng kagandang asal ng ating mga ninuno naglalayong
umaakay sa mga kabataan sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng kabutihang asal. Halimbawa dito ay ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yan ang halimbawa ng salawikain. Ngayon, meron tayong ikalawang halimbawa. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O, di ba? Yan ang halimbawa ng salawikain. Naintindihan ba mga bata? Okay, very good. Ngayon, dadako na tayo sa sawikain. Ano nga ba ang sawikain mga bata? Meron ba kayong ideya kung ano ang sawikain? Wala? Sige, ang sawikain, ito ay ang mga salita o parirala na nagtataglay ng kalimhaga at hindi tiyak ang kahulugan. Dahil ba'y nagtatagong kahulugan na ginagamit ito bilang eupemistiko. Alam niyo ba kung ano yung eupemistiko mga bata? O ito ay masining na pagpapahayag. Ito ay pagpapahayag upang hindi makasaksi ng damdamin. Okay, pero na kung halimbawa. Okay, Mila Cruz, gusto mo ba sumagot? Sige, wala. Ngayon ay, meron akong halimbawa. Maitim ang budhi. Ano ba ibig sabihin ng maitim ang budhi? Ito ay masamang tao, di ba? Okay, masamang tao. Ito, meron pa akong isa. Bukal sa loob. Ito ay tapat na kalooban o pusang loob. Ay, intindihan. Ngayon, meron pa akong isa. Nagbibilang ng poste. Ano ba ibig sabihin nun? Meron ka ba na ideya? Okay. Ang nagbibilang ng poste ay walang trabaho. Naintindihan ba? Okay. Yun mga bata, dahil natapos na ninyo ang dalawang himpilan ng hamon, ay dadako na tayo sa ikatlong bahagi ng hamon. Ngayon mga bata, ay magbibigay ako ng mga salita na dapat hulaan ng bawat grupo kung alin ang salawikain at sawikain. At inyo naman ipapaliwanag ang kahulugan nito. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag ba? Magaling! Ngayon, ang unang salita ay kung may tiyaga, may ninaga. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay salawikain o sawikain? Yes? Dagyo? Tama. Ito ay salawikain. Ito ay salawikain. Pero naman ay dadako tayo sa ikalawang salita. Ikalawang salita ay itim ang budhi. Ano naman ito? Yes, brava? Tama. Ito ay sawikain. Ang kahulugan naman ito ay masamang tao. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikatlong salita. Ang ikatlong salita ay nagbibilang ng poste. Ano ito? Yes, molas. Tama. Ang nagbibilang ng poste ay sawikain. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Okay mga bata, ngayon ay dadako na tayo sa ikapat na bahagi ng hamon na kung saan ay gagamitin natin ang inyong mga papel na nakuha sa pagpapangkat. Naintindihan niyo ba? Okay. Sa likod ng inyong papel na asul na binigay ko sa inyo, yung may asul at pula ay may nakasulat na salawikain at sawikain. May dalawang envelope yun. Dalawang envelope akong ipapakita na asul na naglalaman ng salawikain at pula na naglalaman ng sawikain. Sa grupo ng asul ay
gagawa kayo. Gagawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salawikain. At sa grupo pula naman ay gagawa kayo ng sitwasyon gamit ang sawikain. Okay? Simulan nila. Okay mga bata, tapos na ba kayo? Okay, very good. Ang dali. Sige. Ngayon, sino makapagsabi sa akin kung ano ang nakuha ninyo? Okay, Miss Daraon. Anong sa'yo? Ano yan? Kung ano ang puno, siya ang bunga. So ano nga ba yun? Ito ba salawikain or sawikain? Ano yan, Daraon? Ano? Salawikain, sawikain? Salawikain. Very good. Palakpakan natin mga bata. Okay. Pangalawa ay ano? Ano yun, Zamora? Balat sibuyas. Ano nga ba balat sibuyas? Ito ba'y sawikain or salawikain? Sawikain. Very good. Bravo. Smart ng mga tao dito. Sige. Ngayon mga bata, ay naglaban na tayo sa ikalawang hamon. At kung saan, ay sasagutan ito ng dalawang grupo. Meron akong mga katanungan na nagkakatumbas ng 10 puntos. Ngayon, ang unang katanungan ay, sa iyong palagay, bakit mahalagang matutuhan at gamitin natin ang mga Pilipino, ang mga salawikain at sawikain sa ating pakikipag-usap? Yes, Juanino? Tama. Dahil ito ay may nagtatanong na aral na dapat natin, dapat natin alalahanin. Ngayon, sa pangalawa naman, katanungan, paano mo makipapakita sa iyong mga kaibigan na ang mga aral mula sa pamamayan ay nakatutulong upang maging mabutong tao? Yes? Santillan? Tama. May papakita mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay galang o yung hindi natin pagdikha ng mga paninigawain. Nintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon mga bata ay natapos yung magtagumpay ang lahat ng hamon. So, ngayon ay maaari na bumalik ang lahat sa inyong mga upuan dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit. Okay, bibigyan ko kayo ng masasagutan at tahimik yung sagutan ng papel. Maliwanag ba mga bata? Okay, magaling. Ito ay sa unang pangkat. At ito naman ay sa pangalawang pangkat. Pakisagot ninyo na ang panuto natin ay tukuyin ang tamang sagot at ilagay ang sagot sa patambahong bilang. Naintindihan ba mga bata? Ngayon ay sasagutan niyo ng tahimik. Tapos na ba mga bata? Okay, magaling. Ngayon mga bata ay natapos silang sagutan ang papel. Ngayon ay kuha kayo ng kwaderno at isulat ang takdang aralin. Isulat nyo ang takdang aralin. Tapos na ba mga bata? Very good. Magsitayo ang lahat para sa ating pambukas na panalangin. Amen. Paalam na mga bata.